Hello, magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo? Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like, at saka subscribe. And don't forget also to watch advertisement. At syempre, kung gusto nyo mag-join sa ating Munting Tinig community, i-click lang po ninyo ang join dyan. Okay? And please don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated bawat live stream po ng inyong Munting Tinig and syempre upload ng mga updated video. Nako, magkwento po ako sa inyo at magsumbong ako sa inyo. Tinadtad ako ng bash ng mga hindi nakakaintindi ng mga iglesia ni Kristo. Alam ninyo, mga miyembro ng Iglesia ni Kristo na hindi po subscriber sa aking channel, ang ginagawa ko ay hindi po magbalita, kundi magpaalala sa inyo. Katulad po ng pagpapaalala ko sa mga Iglesia ni Kristo na subscriber ng channel na ito. Kung hindi ka po subscriber ng channel na ito at Iglesia ka ni Kristo, gumamit ka ng utak mo at saka puso para maintindihan mong hindi ko kayo ginagaga at hindi ko kayo ginagago. Tandaan, hindi ko kinakalaban relihiyon nyo. I respect your religion. Pero, hindi nyo pwede akong pagbawalan na magbigay po ng payo. Hindi lamang po sa mga katulad ninyo, kundi para po sa ating lahat. Sa darating na 2025 midterm election. Kasi, mga kamunting tinig, may mga kumakalat kasi na mga iba't ibang mga post sa social media. At hindi nyo po kami mapipigilan para i-relay po sa mga tao. Totoo man yan o hindi, kailangan pong pag-usapan yan. Unang-una, may lumabas kasi na mga endorsement di umano ng Iglesia ni Cristo sa local level. At totoo naman, kahit nga dito sa Sultan Kudarat, kahit nga dito sa South Cotabato, and dito po sa Mindanao, nag-aabang po ako ng mga post ng mga kandidato. So nagkataon na nakikita ko ang endorsement ng Iglesia ni Cristo at ang iba ay napakasaya nila dahil naturalmente pinagkakatiwalaan sila. Despite sa bad reputation na ang Iglesia ni Cristo ay namemera di umano sa mga kandidato. In fairness sa mga kandidatong na-endorse nila, ng relihiyon ninyo, na hindi po nagbigay ng pera sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. And you cannot, you cannot deny the fact that nangyayari po ang mga ganyang klaseng accusation. Pero sa punto na ito, sa mga Iglesia ni Cristo, mga membro na hindi po subscriber ng channel na ito, binabalita ko lang po na ang inendorso daw po ng relihiyon nyo ay si Bongo, si Bato, si Marcoleta. Tatlo nang di umano ang inendorso ng Iglesia ni Cristo sa senatoriable. Sabi naman ng mga Iglesia ni Cristo member na mga hindi po subscriber ng channel na ito, sinungaling ka, Munting Tinig. Hindi po totoo yan. Dahil mag-i-endorse lamang ang aming mga pamunuan, ang mga namumuno sa amin, ang mga ministro namin, kung 2 days or 3 days bago mag-eleksyon. So wala tayong contest dyan. Yun naman pala eh. So at least very good dahil yun ang alam po ninyo. Pero may mga kumakalat na yan lang talaga daw ang i-endorso ng Iglesia ni Cristo. So depende po sa inyo yan. Pero hindi nyo kami pwedeng pagbawalan na pag-usapan ang mga ganito dahil nakatuto kami sa inyo. Tandaan po ninyo, nagpakita kayo ng puwersa sa mga Duterte. Niloko ng mga namumuno ng Iglesia ni Cristo ang kanilang mga tagasunod. At kahit nga mga subscriber ko dito ng mga Iglesia ni Cristo, nabuisit sa kanilang mga leader. Nainis sa kanilang mga leader dahil imbis na hindi sila sasali at hindi sila magiging political, naging political na sila in nature. Sa panahon na kung saan ay nagrally sila, prayer rally di umano. Ang dami po mga subscriber ko na mga totoo sa kanilang mga sarili na nadismaya po sa pagsuporta ng Iglesia ni Cristo kay Sara Duterte at sa mga Duterte in general. So kung saan man ang galing yung mga pinapakalat na mga balita na yan, ay naturalmente pag-usapan po talaga yan. Dahil viral na ngayon ang mga kumakalat na balita na walang inendorso ang Iglesia ni Cristo sa alyansa.
Ngayon, kung hindi naman totoo, edi congratulations. At least ginamit ng Iglesia ni Cristo ang kanilang espiritualidad para mag-isip bago mag-endorso sa mga kandidato na mga gusto nilang i-endorso. Hindi namin inaakusahan ang Iglesia ni Cristo. Ako, hindi ko inaakusahan ang Iglesia ni Cristo na nag-endorso na, bagkus ako po ay nagtanong. Ngayon, sa mga Iglesia ni Cristo member na hindi po subscriber ng channel, magunos dili kayo. Bago kayo magalit sa host na munting tinig ng ordinaryong Filipino na ito, dapat alamin nyo muna kung ano yung context ng pinagsasabi ko. Wala naman akong pakialam kung magalit kayo, mga hudas kayo. Dahil mayroon talagang membro ng Iglesia ni Cristo na nagmamagaling. Ha? Pasalamat ako sa mga Iglesia ni Cristo na nag-subscribe sa channel ko dahil napakatalino nila. Napakagaling nilang mag-isip. Hindi sila nang aaway. Nagpapaliwanag sila ng maayos. Unlike sa mga Duterte diehard supporters na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, parang mga demonyo kung makareact at makagalit sa munting tinig ng ordinaryong Filipino. Inaano ko ba kayo? Ngayon, kung ang balita na nag-endorso na ang Iglesia ni Cristo ng 3 kandidato, si Bongo, si Bato, at saka si Marcoleta, kung hindi po yan totoo, ay maraming salamat. Dahil mag-endorso man ang Iglesia ni Cristo o hindi mag-endorso ang Iglesia ni Cristo, wala kaming pakialam dyan. Naintindihan po ninyo? Pero mas maganda kung hindi i-endorso ng Iglesia ni Cristo ang PDP. Yun ang mas maganda dahil nasa tamang landas ang kanilang espiritualidad. We are talking about national candidates here. Lahat ngayon nakatutok. Kahit alam namin na hindi naman makapanalo ang Iglesia ni Cristo sa punto na ito dahil gising na ang taong bayan. Pero dapat niyong tanggapin, mga Iglesia ni Cristo na mga hangag, na mga hindi subscriber ng channel ko, pero naggalit-galitan kayong mga sapat kayo, alamin niyo muna kung ano ang konteksto ng mga pinagsasabi ko. Ngayon, kung hindi po nag-endorse ang Iglesia ni Cristo, maraming salamat. Kung nag-endorse, problema nyo na yan. Pero hindi ibig sabihin na hindi po yan dapat natin pag-usapan. May magkokomento at magkokomentar po talaga dyan. Naintindihan nyo? Dahil ang dami pong opinyon ang maglalabasan dyan. Ngayon, kung devoted kayo na Iglesia ni Cristo at hindi kayo sumusunod sa mga leader ninyo, mayroon pa nga nagsabi, Sir, gusto talaga naming magsunod sa mga leader namin dahil hindi kami makaakyat sa langit. At yan po ang turo sa amin ng aming mga tagapamahala. Kalokohan. Di ko kina-question kung ano po ang inyong mga kustumbre dyan. Ang sa amin lang dito, nakabantay kami dahil kahit wala akong pakialam, mag-endorse man kayo dyan kung sino mang mga hudas na mga politiko, ang amin dito ay ipamulat sa mga matitino na miyembro ng Iglesia ni Cristo na kumawa sila ng desisyon na naaayon sa kanilang prinsipyo. Naaayon sa kanilang espiritualidad. Mag-discern sila. Bakit kayo nagagalit sa akin? Anong problema ninyo? Bakit ako ang inaaway ninyo? Ngayon, okay naman yan, sir. Kahit awayin ka, kasalanan mo naman yan. Nag-content ka. Pero hindi naman ako galit sa inyo. Tinatanong ko lang kayo kung bakit nagagalit kayo sapagkat kinomentaryuhan ko ang ganitong issue. I am not reporting here. Kahit sabi ko nga, kung totoo man yan or hindi, problema nyo na yan. Ang sa akin dito ay gusto ko manatili at ma-maintain ng mga Iglesia ni Cristo na mga miyembro ng simbahan ni Manalo na nandito sila sa channel ko, mabait sila, hindi sila nagabinastos, nauunawaan nila kung saan po nanggaling ang emosyon ng munting tinig ng ordinaryong Filipino. Dahil, ang ibang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, backbone din ng channel na ito. Supporter ng channel na ito. Kaya nga nauunawaan nila dahil wala akong dahilan para sirain ko ang tiwala nila sa relihiyon ninyo. Mga bobo kayo ng mga Iglesia ni Cristo na hindi po subscriber ng channel na ito, magagalit kayo. Hindi ko tinuturuan ang miyembro ng Iglesia ni Cristo
na nandito sa channel ko na itiwalag ang kanilang mga sarili. Ano ang sabi ko? Kung nagkataon man na mag-endorse ang mga leader ninyo, isipin nyo na mabuti. Mahalaga ang boto ninyo. That is your power to change the society. Okay? That's a power that you can use to make this country great again. Make sure to use that properly. Mag-isip kayo, sundin nyo ang konsensya ninyo, tindigan nyo ang desisyon ninyo kung taliwas man sa prinsipyo politikal ng leader ninyo. Hindi kong sinabing magsilayas na kayo dyan sa Iglesia ni Cristo. Bakit kayo nagagalit sa akin at sinasabi nyong sinisira ko yung Iglesia ni Cristo? Kailan ko pa ginawa na sirain ng Iglesia ni Cristo? Mga animal kayo. Ha? Ang problema sa inyo, mga Iglesia ni Cristo, na hindi po subscriber ng channel na ito, nagmamagaling-galing kayo, mga mango din kayo. Ha? Kung totoo na hindi nag-endorse ang Iglesia ni Cristo 2 days or 3 days pa bago mag-eleksyon, ay di maraming salamat. Fake news pala yun. Kung hindi naman, kung totoo naman yon, problema nyo na yon. Pero you cannot let me not to speak about it. Dahil responsibilidad ko yan sa mga subscriber ko na mga Iglesia ni Cristo na gusto po ng guidance ng bawat isa. So, naintindihan na ninyo? Ha? Kung kayo ay membro ng Iglesia ni Cristo na maka-Duterte, ay abay malas nyo lang, narinig nyo to, kaya nang gagalaiti kayo sa akin. But I am not here not to instruct or I am not here to instruct my subscribers who happened member of Iglesia ni Cristo na umalis sa relihiyon na pinapaniwalaan nila. That's not my goal. What I want here is that pag nagkataon man na nag-endorso man ang kandidato ang leader ninyo, pakinggan nyo ang tibok ng puso nyo at dikta ng konsensya ninyo. Dahil napakahalaga po ang inyong boto. Yan ay kapangyarihan to shape the future of this country. Tapos ngayon magagalit kayo sa akin? Doon mga buang kayo? Ano? Ha? Na-contaminate kayo ng utak ng mga Duterte? Kamango-mango sa inyo. I am not declaring war against Iglesia ni Cristo here. Despite of the reality na may mga masamang sinasabi ang mga hindi membro ng Iglesia ni Cristo. But I maintain my principle. I am not here to distract Iglesia ni Cristo despite kung ano man paniniwala ng mga tao. And I am not forcing my subscribers who happen Iglesia ni Cristo to separate themselves against the church. No, I am not like that. Ang akin dito is makinig sa takbo ng puso ninyo, sa tibok ng inyong puso, at sa pakiusap ninyo ng inyong konsensya. Naintindihan nyo? Sa mga bago po dito sa aking channel, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabing, tayo ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. At kung kayo po talaga ay membro ng Iglesia ni Cristo, lawakan nyo ang inyong pangunawa, ang inyong pag-iisip. Pakiramdaman po ninyo ang inyong mga konsensya. Hindi po ako nagdidikta sa inyo, kung di nagpapaliwanag ako sa gusto pong maliwanagan. Dahil sabihin nyo man at sa hindi, mayroon talagang kailangan ng guidance ng mga tao na hindi po sinisiraan ang relihiyon ninyo. Nag-overreacting lang kayong mga membro ng Iglesia ni Cristo na hindi subscriber ng channel na ito, pero kung makabash kayo sa akin, daw mga abno kayo.